patuloy nating inaaral ang Belgic Confession of Faith, Article 31 na naisulat noong 1521 ni Gudo de Bres. At tayo ngayon ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat nasa Artikulo 31 na tayo o Article 31. At ngayon ang ating pag-aaralan ay ang Pope, ang mga ministro, matatanda, at diakono. So, the ministers, the elders, and the deacons. Itong tatlong ito, ang offices na inilagay ng ating Panginoong Diyos biblically sa kanyang iglesia na siyang kakasangkapanin ng ating Panginoong Jesucristo upang pamunuan nila, ilid nila at ipid nila ang church ng ating Panginoon based on Scripture, based on the Word of God. Bakit po? Sapagkat itong tatlong ito na babanggitin at pag-aaralan natin, yung pagkakaroon ng minister, pagkakaroon ng elder, at pagkakaroon ng deacons, ay office ito sa loob ng church na kung saan nire-represent nila yung gawain na ito sapagkat ito ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo sa ating church, sa local church, bilang nag-iisang ulo o head o pangulo ng kanyang iglesyang ito. Now, ang salitang Kristo o yung salitang Christ, alam natin na ito ay galing sa Grego salita na ang kahulugan ay pinahiran ng langis o hiniwalay. At ito din ay nagsasabi ng ibang translation ng Messiah o tagapagligtas. Alam niyo po ba na kapag narinig natin ang salitang Christ, it is referring to the office of Jesus Christ. Ito po ay tumutukoy sa kanyang gawain, sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan. Una, nire-represent ng minister of the word or minister of the gospel ang pagiging great prophet ng ating Panginoong Jesucristo. When the minister of the gospel or the minister of the word speak in Christ Church, whether it is formal or informal, nire-represent niya. He is the ambassador of Jesus Christ sa pagkakaroon ng gawain ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay dakilang propeta. Pangalawa, ang pagiging kakaroon ng elder sa loob ng church ay nagre-represent ng pagiging hari, dakilang hari ng ating Panginoong Jesucristo. He is the great king ng kanyang church. Ibig sabihin, the king is the one who rule in his church. Ang ating Panginoong Jesucristo ang naghahari sa kanyang church. At ang kanyang pag-rule na ito is based on his will, based on his pleasure na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya ang pagkakaroon ng elder sa loob ng church ay nagre-represent ito ng gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Na ibig sabihin, there is two kinds of elder in the church. Number one is teaching elder, and number two is ruling elder. And number three, yung pagkakaroon ng deacons sa loob ng church ay nagre-represent ng pagiging great high priest ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning, ang kanyang gawain as a high priest ay nire-represent ng kanyang church sa gawain ng mga deacons, sa gawain ng mga diakono sa loob ng simbahan. Kaya itong tatlong ito na gawain sa loob ng church as official ministry ng ating Panginoong Jesucristo, the minister is representing Jesus as great
Bakit? Ang pagkakaroon ng pagka-elder sa loob ng simbahan o church ay nagre-represent ng pagiging hari ni Kristo. At ang pagkakaroon ng deacon sa loob ng church ay nagre-represent ng pagiging high priest ng ating Panginoong Hesukristo. So this is the way of my introduction. But we need to read itong Artikulo 31 ng Belgic Confession of Faith. At ang title nito, ang mga ministro, matatanda at diakono. And I quote, "Sumasampalataya kami na ang mga ministro ng salita ng Diyos at ang mga matatanda at mga diakono ay dapat napiliin sa takda nilang patungkulan sa pamamagitan ng makatwirang paghahalal sa iglesia. Nakasama ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon at ayon sa patakarang itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya ang bawat isa ay dapat na mag-ingat na huwag niyang panghahasang igiit ang kanyang sarili ukol dito sa paraang hindi makatwiran, kundi tungkulin niyang maghintay hanggang malugod ang Diyos na siya ay tawagin upang mapatunayan niya ang kanyang pagkatawag at matiyak na ito ay galing sa Panginoon." Tungkol sa mga ministro ng salita ng Diyos, mayroon silang pantay na kapangyarihan at kapamahalaan saan man sila naroroon. Yamang silang lahat ay mga ministro ni Kristo, na siyang tanging pangkalahatang obispo at tanging pangulo o ulo ng iglesia. Higit pa rito, na ang banal na utos na ito ng Panginoon ay hindi dapat suwayin ni maliitin man, na sinasabi namin na tungkulin ng bawat isa na kilalanin ang mga ministro ng salita ng Diyos at ang mga matatanda ng iglesia ng may mataas na pagpapahalaga sa kanila alang-alang sa kanilang paglilingkod, at maging mapayapang kasama nila na iwasan hanggat maaari ang bulong-bulungan, pakikipag-alitan o pakikipagtalo. End quote. Nakita natin sa ating pag-aaral last Sunday School ang Article 30 patungkol sa pamahalaan at mga pinuno ng iglesia. Sa introduction natin iyon ay pinakita ng Article 30 na ang tunay na iglesia ay pinapamahalaan sa pamamagitan ng patakarang espiritual na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Na sinabi doon na dapat ay may ministro o pastor na mangangaral ng salita ng Diyos at mga ngasiwa na sakramento. Doon ay nakita rin natin na dapat ay mayroong matatanda o mga elders at mga diakono na kaisa ng mga pastor ay bubuo ng sanggunian ng iglesia o tinatawag na consistory o council. Sa pamamagitan ng consistory o ng council na ito ay maiingatan ang tunay na pananampalataya at ang tunay na aral ay maipapalaganap sa lahat ng dako. At dito pinakikita din upang ang church ay ma-preserve laban sa mga maling aral na lumagaganap at sa mga practices ng mga members na hindi naayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. And this is church discipline. This is a Christian discipline. Nakita natin sa pamamaraang iyon, ang lahat ng mga bagay sa iglesia ay magagampanan ng maayos at marangal kapag ang matatapat na ministro o pastor, ng elder, ng mga deacons ay mapili at mailagay alinsunod sa tuntuning ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan, lalong-lalo na sa kanyang sulat o liham ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy at kay Tito. Ngayon, pag-aralan natin ang Article 31. Sabi ng ating Article 31 ay ito, sumasampalataya kami
na ang mga ministro ng salita ng Diyos at ang mga matatanda at mga diakono ay dapat napiliin sa takda nilang katungkulan sa makatwirang paghahalal o pagpili ng iglesia kasama ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon at ayon sa patakarang itinuturo ng salita ng Diyos. Ngayon, ilan ba ang office o gawain sa loob ng church? Marami nagsasabi ngayon na kailangan may office ng propeta, may office ng apostol, may office ng ganito. Alam niyo, gusto ko muna na ipaunawa sa inyo na ang liham na epistolary ng salita ng Panginoong Diyos sa panahon na si Apostol Pablo ay inudyukan ng Banal na Espiritu upang sumulat sa Iglesia ng Epeso patungkol sa mga natatanging kaloob na galing sa ating Panginoong Diyos, partikular dito sa Epeso chapter 4, makikita natin doon sa verse 11 ang sabi ron, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Now, tandaan natin, this fivefold ministry ay hindi po lahat nag-e-exist ngayon. Why? Dahil po ang office of the prophet and office of the apostle ay tinatawag na inihinto na po. Why? Bakit hininto na? This is a temporal. Bakit po? The prophet and the apostle ay kasangkapan ng ating Panginoong Diyos from Old Testament and even in the New Testament upang ang church ng ating Panginoong Jesucristo ay kanilang itatag sa pamamagitan ng aral ng ating Panginoong Jesucristo. Because may mga qualification ng pagiging prophet, may qualification ng pagiging apostol. This is not applicable in our present time. And I believe that the three office based on Ephesians chapter 4, verse 11, ay nagpapatuloy. This is the continuation. Ano ito? This is the pastor and the teacher and evangelist. Now, because we are abiding in the New Testament, especially, na kung saan ay tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na ito ay nag-i-exist because of His church. Na dapat na ang pastor, ang teacher, and even the evangelist ay nag-i-exist sa loob ng church. Yan ang gusto nating tingnan. Ngayon, tingnan nating mabuti. Sabi ko kanina dito, sa pagkabasa ko sa Article 31, sumasampalataya kami na ang mga ministro ng salita ng Diyos. There is the minister of the word or the gospel in the church. Why? Because it is the teaching of the word of God. Now, listen in 1 Timothy chapter 5, verse 22. 1 Timothy chapter 5, verse 22. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos sa 1 Timothy chapter 5, verse 22. Huwag mong ipapatok agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. Now, itong ministro ng salita ng Diyos, ito ay walang iba kundi ang pastor na nilagay ng ating Panginoong Diyos. Ito ang pastor na nilagay ng ating Panginoong Diyos. Kung inyong titingnan, sinasabi ni Apostol Pablo dito sa chapter 5 verse 22, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Now, pinapaalalahanan ni Apostle Paul si Timothy as a pastor
of the Ephesians church as a local church na si Pastor Timothy ay may kapangyarihan na mag-ordina ng mga magiging manggagawa sa tungkulin sa loob ng church. At ito ay walang iba kundi ang magpapastor. Ito yung ministro ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. Now, just imagine in Ephesians chapter 4, verse 11, nakita natin, pastor and teacher. Now, the pastor and the teacher, it is the pastor and the teaching elder in the local church. At ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. So, yung pag-oordina sa pastor ay pagbibigay ng authority. Authority not coming from Pastor Timothy, but it is coming from the Word of God. It is coming from Jesus Christ. Kaya maliwanag na sinasabi niya na ito yung dapat na maunawaan. And of course, alam natin in chapter 3 of 1 Timothy, this is the qualification of those who have desire to be a pastor. Ang sabi ng chapter 3 verse 1, totoo ang kasabahang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. So ano ba yung ibig sabihin ng tagapangasiwa? Of course, this is coming from the Greek word bishop o episkopos. Dito galing ang salitang bishop o tagapamahala. And of course, alam natin na ito yung tagapagturo at tagapangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 5 verse 17, pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. So yung binanggit dito na matatanda, it is also referring to the pastor and the teaching elder of the local church, na kung saan they are the overseer and administrator of the local church. And of course, they are having a teaching ministry, preaching ministry in the church. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng gawain na inordina ng ating Panginoong Diyos sa isang local church. Ang ministry ng pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, at pagkakaroon ng pangangasiwa sa loob ng simbahan. At ito ay tumutukoy sa pastor o elder. Yan yung dapat nating makita. Kaya ang sabi rito, at ang mga matatanda at mga diakono. Yan yung gusto nating tingnan. Alam nyo, in Gawa chapter 6 verse 3, tinuturo dito ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Dr. Lucas na sumulat ng Book of Acts. Ito yung panahon na kung saan ay dumadami na ang mga mananampalataya dahil sa biyaya ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. At ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay nangyayari sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng mga apostol. Subalit sa panahong ito ng Gawa chapter 6 ay nagkakaroon po ng maliit na problema, nagre-raise na ang problema sa church po ng Jerusalem, kailangang i-address ito ng mga apostol. At sa pamamagitan nito ay nagbigay ng panukala ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga apostol na pumili ng mga magiging tagapamahala sa mga gawaing praktikal ng iglesia na related sa spiritual. Tingnan natin ang Gawa chapter 6 verse 3. Ang sabi ay ganito. Now listen. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At
Iuukol naman namin ang buong panahon sa pangangaral, pananalangin at pangangaral na salita ng Diyos. So dito nagkaroon na ng tinatawag na distinction, pagkakaiba ng gawain sa loob ng church. Ang mga apostol ay magpo-focus sila sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, kasama ang pananalangin at kasama ang pag-overseer sa loob ng local church, especially in Jerusalem. Subalit, ang tinawag nila na mga lalaki na 7 na pinili at inilagay sa tungkulin ay mamamahala naman sa mga pangangailangan ng loob ng simbahan upang ang pastor, ang elder at ang deacons ay parehas na magkaroon ng harmony sa ministeryo ng ating Panginoong Diyos. Na sa ganon ay hindi ma-overlook ng mga apostol ang tungkulin ng pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos at pananalangin, at kailang kanila namang ibinigay ang pamamahala saan? Sa mga bagay na may kinalalaman sa pangangailangan ng iglesia. Yun ang gusto nating ipakita. Sabi rito, itong ministro ng salita ng Diyos, itong mga matatanda at mga diakono, ay dapat napiliin sa takda nilang katungkulan sa pamamagitan ng makatwirang paghahalal o pagpili ng iglesia. Nakita na natin ito based on the scripture. Ang Acts chapter 6 ay pumili ang mga tao para ihalal sa gawaing nararapat sa kanila. Sa ibang mga liham ni Apostol Pablo ay nagtuturo naman na pumili ka upang sila ay ilagay sa tungkulin. Okay, yun yung makikita natin. Ngayon, pagpatuloy natin. Nakasama ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon at ayon sa patakarang itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya ang bawat isa ay dapat na mag-ingat na huwag niyang pangahasang igiit ang kanyang sarili ukol dito sa paraang hindi makatwiran, kundi tungkulin niyang maghintay hanggang malugod ang Diyos na siya ay tawagin. Ang pagiging pastor, ang pagiging elder, ang pagiging deacons ay hindi po minamadali. Hindi ho ito batay lamang sa kagustuhan ng isang tao, kundi ito ay batay sa kwalifikasyon ng pagkatawag niya ayon sa salita ng Diyos. Alam nyo, isa po sa makikita natin dyan ay yung sa Gawa 1:23. Meron po sinasabi sa Gawa chapter 1, verse 23. At ganito po ang sinasabi sa verse 23. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barabas, na tinagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong hinirang, upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinilikdan ni Judas, nang siya'y tumungo sa lugar na nararapat. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. So makikita natin dito ang naidagdag dito na pumanit kay Judas ay walang iba kundi si Matias. Si Matias po ang pumanit kay Judas. Napansin po natin ito. At ito yung dapat nating maintindihan. In the right time, kailangang maisip natin na ang pagkakaroon ng ministry ay hindi minamadali, especially sa pinakamahalagang gawain ng iglesia. Ito ay ang ministeryo ng pagkakaroon ng pagpapastor, ng elder at ng deacons. Tingnan pa rin po natin ang chapter 13 verse 2 ng Gawa. Gawa 13 verse 2. Ganito po ang makikita natin sa Gawa chapter 13 verse 2. Now listen in verse 2. Sabi ko rito, samantalang sila'y nag-aayuno at sumambang-samba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Bernabe at Saulo
sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. So ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nagbubukod. Tingnan natin ang Hebrew chapter 5 verse 4. Hebrew chapter 5 verse 4. Ganito po ang sinasabi ng Hebrew chapter 5 verse 4. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtam nino man sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. So naisip natin, Diyos ang humihirang, hindi po tao ang naglalagay sa church. Ang Diyos po ang humihirang at ito ay ini-impress niya, nilalagay niya sa kabuuan ng church na ayon sa patakaran ng kanyang salita. Even in Jeremiah chapter 23 verse 21, meron tayo makikita doon na inilagay nila yung sarili nila na tagapag-ngaral ng salita ni Yahweh. Pero ang sabi ni Yahweh, hindi ko sila sinugo, hindi ko sila pinili, wala akong binigay na salita sa kanila. And this is referring to those who have a desire in the office of prophet, pero ang problema, hindi ho sila tinawag ng ating Panginoong Diyos at ang sabi ng banal na kasulatan, nagagalit ang Diyos sa kanila. Kaya dito sinasabi ngayon, upang mapatunayan niya ang kanyang pagkatawag at maitiyak na ito ay galing nga sa Panginoon. So ang pagkakaroon ng tinatawag na gawain sa loob ng simbahan, especially sa pastor, sa elder, sa deacon, ay nanggagaling ito sa Panginoong Diyos. Ang pagtawag ay nanggagaling sa Panginoong Diyos. Ang katunayan nga po, kahit po sa akin, minsan hindi ko po inisip na magiging pastor ako. At bakit po? Kasi hindi ko naman inisip yun Pero dahil nga po ang Diyos ang tumatawag, ang Panginoon ang naglalagay sa tamang panahon upang ang isang tagapaglingkod niya sa loob ng simbahan, ang pastor, ang elder, at ang deacons ay mailagay sa tamang panahon dahil ang Diyos ang nagbubukod, ang Diyos ang tumatawag ng mga tagapaglingkod. Kaya mabigat po ang gawain ng pagiging consistory sa loob ng simbahan o ng council. Ang pagiging pastor, napakabigat po. Kasama ang elder, mabigat ito. Ang pagiging deacons, mabigat po ito. Kaya ito yung gustong ipakita. Tuloy ko po. Tungkol sa mga ministro ng salita ng Diyos, mayroon silang pantay na kapangyarihan at kapamahalaan saan man sila naroon. Yamang silang lahat ay ministro ni Kristo. So gusto nating intindihin na when it comes to the pastor and the minister of the gospel or the word of God, pantay po sila. Gustong ipakita rito natin na walang mataas sa kanila, walang mababa. Bakit po? Kasi gusto nating tingnan dito na sinasabi ng 1 Corinthians chapter 4. Buksan po natin, 1 Corinto chapter 4. Sabi ho rito ng Word of God through Apostle Paul, 1 Corinto chapter 4, verse 1 ay ganito. Now listen, in 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Bakit po? Ang pastor po ay lingkod ni Kristo. Unang dapat nating tingnan, the pastor is the servant of Christ. Ang pastor po ay lingkod ni Kristo. Hindi lang po sila lingkod ni Kristo, kundi katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng katiwala? Katiwala ng mga hiwaga ng Diyos? They are a steward of God's mystery. Ang ibig sabihin po rito, ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya ang pastor at ang teaching elder ay servant ng ating Panginoong Diyos. They are the servant of Christ. They are a steward of God's mystery. Kaya ang pastor po, pagka nailagay ka na para maintindihan natin, pastor,
you are the same servant of Christ, and the same na tinatawag na katiwala ng hiwaga ng Diyos. Sabi ni Paul, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. So dapat daw ang paningin natin sa pastor, ang paningin natin sa elder, sa teaching elder, sila ay lingkod ng Diyos. Sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng salita na dapat ipangaral sa tao, especially sa local church. Kaya ang sabi ng verse 2 ng 1 Corinthians 4, itutuloy ko, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Saan daw dapat tapat? Faithful ang pastor, ang teaching elder sa Panginoon. So the loyalty of the pastor and elder is in Christ, hindi ho sa tao. Bakit po? Kasi nung sinabi rito na ni Apostle Paul, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Saan daw dapat maging tapat ang katiwala? Sa Panginoon. Eh ang tinutukoy ni Apostle Paul dito ay walang iba kundi yung tinawag, ibinukod, inordina na tagapangaral, tagapagturo, tagapamahala sa isang local church. Kaya ang sabi ni Paul dito, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. So the faithfulness and the loyalty of the pastor and elder ay wala pong iba kundi kay Kristo. Ibig sabihin kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos, ng salita ng Panginoon, ituro mo ito at ipangaral po ito ng maayos. Tama po ba? Makinig man sila o hindi, tanggapin man nila ito o hindi, kailangang gawin ng pastor na ituro, ipangaral ng may katapatan na salita ng Diyos sapagkat in the first place, ang kanyang pagiging tapat, faithful and loyal ay sa ating Panginoong Hesukristo. So yun yung gusto ipakita rito. Now, meron pa pong binabanggit sa chapter 3 verse 9, itong 1 Corinthians 3:9. Now listen, kay Apostle Paul, 1 Corinthians 3:9. Ang sabi ay ganito, kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. The pastor and elder is the laborer of Christ. Labor. Laborer, ibig sabihin nagtatrabaho para kay Kristo, nagtatrabaho para sa pinagagawa ng Diyos sa kanila. Eh kung naiintindihan natin ang mga bagay na ito, at ito naman ay according to the principle of God's Word, ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa kanyang lingkod, sa pastor, sa elder, sa loob ng church, eh nararapat po na sundin natin ang mga bagay na ito. Dahil ito ay nagpapakilala na nagiging loyal ang pastor, nagiging faithful ang pastor at elder sa ating Panginoong Diyos. That's why the loyalty of the pastor, first of all, sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? The loyalty of the pastor is in the Word of God. Kaya nga ho, may mga makikita kayong pastor na kapag naging stricto, ang lagi niya sinasabi, hindi naman ako yung dapat masunod dito sa loob ng kalipunan ng mananampalatayang ito. Ang dapat masunod dito si Kristo na ulo ng church natin, dakilang shepherd natin, at itong salita ng Diyos na ito ang dapat na sinusunod natin. There are no bargaining when it comes to sa pagsunod natin sa Diyos kapag ito ay ayon sa kanyang salita. Yan ang gustong ipakita ni Apostol Pablo rito. So, nagpapakita ito sa atin ngayon, mga kapatid, na ang mga ministro ng salita ng Diyos, yung mga pastor, may pantay po sila na gawain. Wala sa kanilang mataas, wala sa kanilang mababa. Yes, naglalagay tayo minsan ng pinaka senior sa pagkakaroon ng pastor dahil ginagalang natin sila. Pero it doesn't mean na dahil senior pastor ka o ikaw ang pinaka mataas sa simbahan ninyo,
yung lahat ng gusto mong ituro at lahat ng gusto mong gawin ay magyayari. Dapat maintindihan natin kung senior pastor ka man o mataas ka man na pastor sa iglesia ninyo, dapat yung prinsipyo nito ay nanggagaling sa salita ng Diyos. At may karapatang i-reject ng mga kasamahan mong pastor kung ang tinuturo mo at ginagawa mo ay hindi ayon sa salita ng Diyos, may karapatan na i-reject ito ng pastor. Bakit? Sapagkat ang salitang pastor ay parehas ng kahulugan sa paningin ng Diyos at sa aral ng Biblia. Yun po yun. Kaya mabigat po yun, di ba? Kasi bakit? Kasi kung pastor ka man, elder ka man ng church, parehas lang kayo na under shepherd ni Kristo. Ibig sabihin po, parehas lang kayo na nasa ilalim ni Kristo. Parehas lang kayo na lingkod ni Kristo. Tama po ba? Bakit? Si Kristo po ang pangkalahatang obispo ng church. Si Kristo ang pangkalahatang pangulo ng kanyang iglesia. Hindi po pastor ang ulo ng simbahan. Hindi po bishop ang head ng church. Hindi po Pope ang head ng church. Ang head po ng church ay si Kristo at ang great shepherd ng church ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, puntahan po natin ang 1 Peter 2:25. 1 Peter chapter 2, verse 25. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos sa unang Pedro chapter 2, verse 25. Now listen, in 1 Peter chapter 2, verse 25. Ganito po ang sabi ng Word of God. Sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipong kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Sino ho ang tumawag sa atin? Ang pastol at tagapagligtas. Sino ho ang nangangalaga ng ating kaluluwa? Ang pastol po at tagapagligtas. Ano? Ang katotohanan, si Kristo Jesus po ang nangangalaga ng ating kaluluwa. Siya ho ang nangangalaga ng ating kaluluwa. Of course, kaya nga ho pinapakita rito because Jesus Christ now is in heaven, tumawag si Jesus ng kakasangkapanin niya upang mapangasiwaan ni Jesus ang kanyang church. At ito nga ho yung pastor at saka yung elder. Sila yung tagapagturo ng salita ng Diyos, sila yung tagapangaral ng salita ng Diyos, sila yung nag-o-overseer sa local church sa gawain ng ating Panginoong Diyos na nire-represent nila si Kristo. Pero in a sense, spiritually, si Jesus po ang siyang tanging pastol, tagapangalaga ng ating kaluluwa at ng kanyang church. Kaya hindi po pwedeng sabihin ko na, pag-aari ko yung kaluluwa niyo katulad na sinasabi ni Kibiloy, di ba? Ako may-ari ng kaluluwa ninyo. Sabi niya gano'n. Yun ngayon. Inuhuli na siya ngayon, di ba? Hindi ho natin pwedeng gawain yung ganong mga bagay na sasabihin natin na ako ang tagapangalaga, akin ang kaluluwa mo. Hindi ho pwedeng ganon. Ang katotohanan, si Kristo po ang tagapangalaga ng kanyang church. Si Kristo ang tagapangalaga ng ating kaluluwa. Si Kristo ang siyang namamahala sa kanyang local church. Yun yung gusto ipakita rito. Now, meron pa pong sinasabi dito sa Ephesians 1:22 para mabigyan po tayo ng mas maraming ebidensya sa ating pag-aaral. Sa Ephesians chapter 1, verse 22, meron po tayong mababasa na tinuturo si Apostol Pablo. Once again, Ephesians chapter 1, verse 22. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. At siya, si Kristo po, ang ginawang ulo ng iglesia.
So Jesus Christ is the head of the church. Siya ho ang ulo ng iglesia. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan ay na kay Kristo, meaning kung si Jesus ang ulo ng kanyang iglesia at tayo ay katawan, lahat tayo magpa-function according to the mind of Jesus Christ. According to His Word. Di ba? According to His desire and pleasure sa kanyang iglesia based on the Word of God. Pero pa po tayo makikita sa Colossus 1:18. Ang sabi ho ni Apostle Paul sa Colossus 1:18 ay ganito. Now listen, in 1:18. Siya, si Kristo, ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. So napaka-redundant. Si Jesus ang ulo ng kanyang iglesia. So Jesus is the head of His church and we are the body sa church ng ating Panginoong Diyos. So siya ang tanging pangkalahatang obispo at tanging pangulo ng kanyang church. Amen po ba? So tatandaan natin, hindi po pastor, hindi bishop, hindi sino man ang ulo ng church. Pag sinabi po dito, ang ibig sabihin lang po nito, ang pastor, ang elder, ay nasa ilalim ni Kristo at si Kristo ang dapat nasusunod sa kanyang church. And this is the last paragraph ng ating pag-aaral. Higit pa rito, na ang banal na utos na ito ng Panginoon ay hindi dapat suwayin ni maliitan man. Na sinasabi namin tungkulin ng bawat isa sa loob po ng church, na kilalanin ang mga ministro ng salita ng Diyos at ang matatanda ng iglesia, kasama pa po ang mga deacons, nang may mataas na pagpapahalaga sa kanila alang-alang sa kanilang paglilingkod at maging payapang kasama nila. Iwasan hanggat maaari ang bulong-bulungan, pakikipag-alitan o pakikipagtalo sa pastor, sa elder at deacon sa loob ng church. Bakit po? Sabi ko ho kanina, the word Christ means nangangahulugan ito ng gawain ni Kristo sa kanyang church. Kapag narinig niyo yung salitang Kristo, ito ay tumutukoy sa tatlong gawain ni Kristo, na siya ay prophet, na siya ay king, at siya ay priest. Tandaan natin, ang pagiging priest ni Kristo sa kanyang church ay nire-represent ng pastor at ng elder. Ang pagiging king ni Jesus ay nire-represent ng pastor at ng elder. At ang pagiging priest ni Kristo ay nire-represent ng mga deacons or deaconesses. Ngayon, ang hatol ni Apostol Pablo, payo ni Apostol Pablo sa atin, na hanggat maaari, of course, alam natin na hindi ko po sinasabi na wag mong questionin yung pastor mo o sino mang leader sa loob ng simbahan. Eh kung ka-question naman talaga, di ba? Kung alam mo na salungat sa salita ng Diyos, kung alam mo na hindi na okay yung mga ginagawa, of course, malaya ka na kausapin siya, di ba? At sabihin sa kanya, pastor, elder, deacons, bakit ganito? Pwede bang explain mo to sa akin? So para maintindihan mo, hindi naman po sinasabi na huwag mong questionin. Na sinasabi lang dito, you need to respect the council, the leaders of the church. Sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi ito yung sabi ni Paul sa 1 Timothy 5:17. Matatapos na po ako. 1 Timothy chapter 5, verse 17. Pakinggan niyo po. 1 Timothy 5:17. Ito ang sabi niya, pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. In English, double honor. Sabing ganon. Yung salitang igalang dito, this is coming from the word honorary o honorario. So sinasabi rito, pag-ibayuhin, double honor sa English. Now, the word double honor meaning you need to respect the pastor, the elder, or the deacons in the church. Pangalawa, yung isang honor doon, if the church have capability to support
the pastor in the full-time ministry and even the elder, dapat ino-honor nila to give para sa kanilang pangangailangan. Kaya yung word na double honor, ang sabi doon, sa mahusay mamahala, sabi rito, pag-ibayuhin ninyo. Ang ibig sabihin ng pag-ibayuhin, mas higitan nyo pa. Sa English, double honor. Kaya yung double honor na yon, respect your pastor hanggat nakikita nyo na maayos ang kanyang gumaganap sa kanyang tungkulin. And then secondly, kung may kakayanan ng church na tulungan at ibigay ang pangangailangan ng pastor at ng kanyang pamilya, dapat ginagawa po yon ng church. So siguro, baka ngayon nyo lang narinig, yung pag-ibayuhin yung double honor. Dito galing ang salitang honorarium. Dito galing ang salitang honorary, yung pagrespeto sa kanya. So yun dun ho galing yon. Sa Hebrew 13:17, meron pong sinasabi si Apostle Paul, Hebrew 13:17. Ganito po ang sabi niya sa Hebrew 13:17. Sabi ng verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Pasakop. Ibig sabihin po ng salitang pasakop, ibig sabihin submit. Pag sinabing submit, hanggang saan ka magsasubmit? Your submission is always according to the principle of God's Word. Amen po ba? Nagsasubmit ka dahil pinatutupad ng leader sa loob ng simbahan, alin? Yung mga tinatawag na guidelines, yung mga tinatawag na church government ng simbahan o ng bylaws ng simbahan based on the Word of God. Kaya sabi, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Why? Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi makabubuti sa inyo. So, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. And lastly, 1 Thessalonica chapter 5, verse 12. 1 Thessalonica chapter 5, verse 12. Now listen, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, ipinamamanhik namin, mga kapatid, na igalang daw po ninyo, ang mga nagpapagal para sa inyo. Nagpapagal. Ito yung tinatawag na labor. Di ba? Ito yung tinatawag na nag-work. Alam nyo, pinakamahalaga dito, dapat nating maintindihan. Alam nyo, yung mga supervisor ninyo sa trabaho ninyo, yung mga mas matataas sa inyo, inaano kayo minomonitor kayo dun sinusupervise nila kayo Maganda po yan, di ba? For orderliness. Tama po ba? Sa kaayusan. Pero temporal lang po yun. So kung meron tayong iintindihin, mga kapatid, na nagpapagal para sa atin, ay walang iba kundi ang mga naglilingkod sa Panginoong Diyos. Tama po ba? Sabi nga ng banal na kasulatan, sila ay nananalangin para sa inyo, sila ay umiiyak sa Diyos para sa inyo. Alam nyo, ang mga pastor, every time na naaalala kayo, pinagpe-pray po kayo niyan, ini-intercede po kayo niyan. Alam ng Diyos yun, di ba? So sabi rito, ipinamamanhik naming mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Napansin nyo? Mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. Napakaganda, di ba? So yan po yung gusto nating ipakita. So there are three official ministry in the church. And that is the office of the pastor, the elder, and the deacons. At ito po ay tinatawag na council or consistory sa loob ng simbahan. So, Lord willing, we need to pray na magkaroon tayo ng teaching elder sa loob ng church natin. Dahil may mga nagtuturo pero officially wala pa po tayong nailalagay na teaching elder. We have a pastor and deaconess and deacon, pero the teaching elder, wala pa po tayo, so we need to pray po. Okay?
So ano yung ibig sabihin nito? Mahalaga ito para ipaunawa sa atin na si Kristo ay nangangalaga sa kanyang church at ginagawa niya na pangalagaan at ingatan ng kanyang church sa pamamagitan ng kanyang mga nilagay na pastor at elder and even the deacon. Amen po ba? Sila ang kinakasangkapan. Bakit kayo napipid ng salita ng Diyos? Dahil may nagtuturo, may nangangaral. Amen po ba? Bakit kayo nakakapagpatuloy sa Panginoong Diyos? Dahil nililid kayo, dinadirect kayo ng mga leader sa katotohanan ng salita ng Diyos na dapat nating lakaran. And of course, if you are in the church, the Lord God, as our great shepherd, ang ating Panginoong Jesucristo, lagi niya tayong pinoproteksyonan laban sa gawa ng dyablo, ng takbo ng sanlibutan, at gawa ng laman. Kapag wala ka sa loob ng simbahan, na member, hindi ka kabahagi sa isang local church, paano ka lalago? Kaya nga sabi ng John chapter 10, meron tayong iisang pastor. At kailangan, naiintindihan natin na tayo ay nasa loob ng kanyang tinatawag na pulungan ng sheepfold. Amen po ba? So mahalaga po ang leader sa loob ng simbahan. So hindi po namin kayo ginagawang legalistic ang aming mga approach sa inyo na parang makuha lang yung gusto, minamanipulate namin kayo, hindi ho namin kayo ginagawang gano'n. Amen? Every time na nauunawaan dapat natin na kami ho ay manggagawa lang ng Panginoon at kailangan namin maging tapat kay Kristo sapagkat kapag nagtapat kami kay Kristo, si Kristo ay gagawa ng may katapatan sa kabuuan ng kanyang church at tayo po yun. Amen po ba? So yun po yun. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap at narinig. Ang dalangin ko po, mangusap po ito sa buhay namin. Napakasarap mag-aral ng inyong mga salita dito sa Sunday School. Napakalinaw na kung meron kaming pinakapapahalagahan na institusyon sa mundong ito, sa ibabaw ng lupang ito ay ang spiritual institution, ang inyong church. Dahil alam namin na kapag patuloy kami na sumusunod sa inyong salita at kalooban, alam namin, Panginoon, na after we die, we have eternal life. At mararanasan namin yon dahil sa inyo, Panginoong Jesucristo. Tulungan nyo na magkaroon kami palagi ng paikipagkaisa sa inyo at sa inyong church. Lalo na sa mga leader, sa pastor ng inyong iglesyang ito. Nawa tulungan nyo kami na respetohin ang bawat isa at tulungan nyo po kami na mag-submit sa dapat namin pagsubmitan at kayo yung Panginoong Jesucristo ang salita nyo na ini-implement at tinuturo ng inyong pastor at ng mga leader sa inyong iglesyang ito. All of this, we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all.